pambansang pabahay dito all throughout sa Philippines. Meron pa itong Center Island, tapos yung mga bahay pala halos sa okupado pa. Bali masikip pa yung itsura ng kalsada nito dati. Tapos dito naman sa may crossing, meron na rin palang mga nakatira dito dati. May mga vendors, may mga street dwellers. So ganyan kadugyot pala yung Center Island dati. Tapos present, tinan mo yung sidewalk ngayon. Naging dump site na. Karamihan daw mga basura dito ay nangagaling lang mismo sa kabila. Dito lang tinatapon. Kahit lampas na yung oras ng tapunan ng mga basura, dito pa rin nila iniimbak. At makikita mo dito na matagal na siyang hindi nakuha rin yung iba, no? Kasi nabubulok na. Tapos, meron din pala nakapaskil dito, no? Itong 4PH na pambansang pabahay para sa Pilipino. So, somewhere daw dito yan kasi ito is nasa Nia Road din eh. Pedestrian na meron siyang mini park. Pero meron doon ang sabi dito na ginawan daw nga basurahan yun. Tapos yung park nito, unting-unting binababoy. Tambak daw ng mga basura. Dati wala pa yan. Yung merong bench, yung mga pailaw, tapos itong pedestrian lane. Ito ay para mas mag-improve yung daanan ng mga tao. Pero after ito mabuksan, tinan mo yan nangyari dito. Napuno ng basura oh. Grabe oh. Ginawa siyang basurahan. Tapos halos karamihan itong mga bili ng mga chichiri dito lang tinatapon. Ito, meron tong guide to para sa mga blind. Grabe, sayang oh. Napuntahan ko to nung opening eh. Ang ganda nito. Kumpleto pa yung mga halaman dyan. Ngayon kasi unti-unti nakakalbo. Nasira dahil sa mga basura na madami. Ito, may parkingan to siya dito para to sa mga bike. So itong park na to, meron siyang bench. Yan, hanggang dito yung pasyalan niya. Yan, puno siya ng basura dito. So ito ay malapit sa intersection ng East Avenue. Kaya ang pangalan ito sa kalsada na ito Internal Road. Ito yung upuan, ako na rin yung upuan dito, biyak-biyak na rin no? So nasayang lang yung pinangganda. Mamaya na punta natin doon malapit sa mga yung maraming mga bahay doon. At yung mga kondin na-clearing yun doon kasi yung isang lane nun, natanggal yung mga bahay doon. May nagsabi doon na parang binayan daw ulit yung sa kalagitnaan eh. Grabe, kahit anong paganda yung gagawin mo dito, no? Ito, pakita ko sa inyo kabayan, sa dulo daw, kabundok daw yung basura. Parang ginagawang dam site. Grabe. Itong Nia Road, nagkaroon ng clearing operation yan. Okay, nandito na tayo. Yan, ito yung dating na-clearing. Pero ngayon, after matanggal yung mga bahay dito, actually binawasan lang ito para lumawak yung kalsada. Dito tayo sa kabila, grabe yun. Ginawa ng basurahan yung kabila kabay, no? Grabe. So ito sila mga kanyata, parang pwede gawing development to dito. Pag nalipat dito sila, yung area dyan, pwede pa gawing development kasi malaki to. Parang parang subdivision to dito eh. Ganun kalaki. So sa dami nila, kailangan ng gamitin itong isang lane para sa kanilang mga latag tulad nito mga parking ng mga motor nila. Kasi yung mga motor kabayan, hindi nila mapapasok sa loob yan. Kasi ikaw lang, maliit na iskinita lang. Saktong-sakto lang para sa tao na maglalakad. So nandito na tayo ngayon at meron palang soon to rise na 4PH dito or yung pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ito, meron ng nakapaskil dito na tarpaulin, no? Marami na tayong nakikitang mga pambansang pabahay dito all throughout sa Philippines. At ito po ay sa 4PH Nia Road Urban Development Project. So nakikita niyo sa likod kabayan, ganyan yung artist perspective.
So, kabang-abang kabayan kung ma-develop itong area na to. Nakikita mo yung likod nito kabayan. Ang dami mga bahay dyan. Ang pinaka-entrance sila ay dito. Ilang ko na rin. Ito, like ko itong inaabang na itong lugar na to. Kung anong gagawin dyan. No? Kasi malawak eh. Sayang naman kung kondo. Pero may nagsabi dito na kondo, parang i-award sa kanila itong lote. Pero yung abangan natin kung ano yung gagawin dito. Pero no, kahit pala na-clearing dito ang problema yung mga gamit dito nakalatag. Medyo kanyan, masikip yan pag pumasok kayo dyan na puntahan ko na sa loob eh. So parang ginawa ng kan dito, parkingan, tapos tindahan, yan. May mga nag-ihaw din dito. So ka na, all in one. May clearing dito araw-araw sir o bira lang? Ano, parang ibang kong dalawang yata kami dito. Meron nagkakaroon ng clearing dito sir? Oo, minsan, panay-panay. So ibig sabihin sir, bawal yung mga latag dyan, ganyan? Oo. Kalsada no? Oo, yan sa black dahil bawal. Sir, dito kayo sir, tara. Yung doon sir, tambak ng basura doon sir, no? Ano yung parang doon tinatapon yung mga basura? Saan galing yung mga basura? Ano, sari-sari kung saan galing sir, hindi ko malaman kung saan galing mga yan. Pero may nakita ako sir na taka dito sir, nagtapon sila ng basura doon eh. Oo. Ay, yung iba galing dito sa mga taga-residente, no? Ano yan, may nagtatapon sila talaga, tapunan talaga dyan, kaya lang dapat alas 5. Yung iba, Parang meron lang oras na yung tapunan ng basura. alas 5 hanggang alas 8 lang. Kasi ang nangyayari sir, parang buong araw silang tatapon ng basura na. Kaya tambak. Mga ano, oo. Kaya mapala yan, ang gagawin namin, yan, waldin namin yan. Para magano, pag may bakanting sako, ilalagay lang namin sa tabi yan. Kunin na naman yung nagdang. Parang kailangan ng loader dito sir, no? Para mabilis mag-akot, no? Oo. Saan yung squatter dyan sir? Ito, ang dami yan, kala mo yung bungad lang yan, sir. Oo nga, marami sa bunga sir, no? Oo. Pero yung mga sa labas sir, ano yung mga latag dyan sir? Mga paninda yan? Yan, mga pagdating ng madilim, alisin na nila. Naman sila maglalatag ng mga bandang ganito, alas 3. Siya, amoy ihi tsaka etchas. Wawa na ba yung nangyari dito? Yun o. Yun, Mga 7? Pero ang nangyari dito sir, parang buong araw sila magtatapon dito ng basura. Kaya natatambak. Hindi, sa umaga lang may kumukuha. Pero bakit ngayon sir, tambak pa rin? Walang kumuha rin. Kunti lang ang kinuha lang kanina eh. Araw-araw ba tambak dito yung basura sir? Oo naman. So yung mga basura ito sir, galing sa mga tao lang din sir, no? Taka dito, no? Pero kung sir, bawal talaga kung punuin ng ganito, no? Bawal. Hanggang Kasi- kasi, nasa taas. Kasi hindi naman to... Kasi hinarangan namin dito bago yung tayo. Kasi hindi naman to concert, no? Parang dumping site, no? Siguro maganda maglagay dito sir ng concert. Yan yung malaking... yung malaking lagay ng basura, parang drum sir, no? Hindi, parang yung konti. So mga ilang araw na tambak na to sir? Parang ganito, kagabi lang. Pero mukhang matagal na to dito, kung yung basura, no? Ay, mga kawin, matagal yan. Tagal na yan, no? Saan itong kahoy sir? Sa mga bahay to, Ano yun, nasunugan o nasira? Sira. Kung minsan, papalit nyo na yan. Oo nga, kasi yung mga kahoy kabayan, inaanay yan, no? Lalambot, so Umuulan. umuulan, papalitan. Ito naman sir, yung mga ginagamit sa konto sir eh. Pag may mga bahay ka sa mga dagat na. Ginagamit nila parang floating house. Ay, ginagawa na na, pacer. Yung gawin ice cream, Dubai. Pwede, no? Sa madilim na, wala nang. Pagdating ng clearing operation sir, bawal lang dito. Abawa na, malinis na yun. Oo, kasi kalsada, no? Dati naabutan ko to sir, may mga bahay pa dito eh, na natanggal na yun, di ba? So, hanggang dito tayo bumot yun. Kalsada nito dati sir, ito lang. Maliit lang, di ba? May island ko dati yan. May Center Island. Gutter.
So mukhang marami itong ililipat, sir, no? Pagka natuloy, no? Oo, Dami, hanggang dun sa likod yung bahay, no? Malapit na sa kabilang kalsada. Yung 4PH, saan kaya banda dito gagawin? Pero ayon sa mga natanong ko, parang dito daw sa yung mga may mga barong-barong na ngayon or yung squatter area. So, maraming building ata, ano? Para sa pabahay. Ngayon, yung mga mabibigyan ng units, most likely na yung mga nakatira dyan kasi marami din pala. Ano sa tingin nyo kabayan, itong puno ng mga barong-barong gagawa ng mga housing project or panibagong mixed-use development? Malapit lang ito sa Eton Centris at sa gagawing future Quezon Avenue Station para sa Metro Manila Subway naman.